Yun, umandar yung pump mo, Dol. From Kapastar lang. Humiram siya ng box sa akin. Another day, another issue. Civic pa talaga ang gusto. Takbo tayo ng Coagua, Pampanga. May nag-chat sa akin. May kailangan daw magpa-rescue. So, Honda Civic, ayaw umandar. Tingnan natin ano magagawa natin. Let's go. Ayan, nadatnan ko siyang nakaharang sa mismong daan. Itinulak muna namin ang sasakyan papunta sa open space para hindi kami mag-cause ng traffic dito. Una kong ginawa is binuksan ko tong main line ng fuel rail para makita kung may bubugang gasolina dito. Pina-ignition ko pala to, pero walang lumabas. Ito pa, coincidence. Same day, nag-post ako sa group regarding sa kung hindi umaandar ang sasakyan, ano ang pwede mong i-check. One is starter and battery. So, mayroon siyang crank. So, okay tayo sa battery and starter. So, number 2 kagad ako, fuel delivery. And ayun nga, wala nga ang fuel delivery. Kaya malaking tulong din tong checklist. Kaya sa mga hindi pa naka-join sa group, join na kayo. Kasi marami naman tumutulong dito, hindi lang ako. Special shoutout kay Len Legaspi. Kasi siya yung sumasagot sa mga ibang tanong dito. Okay, nakita ko na yung sasakyan. And ang issue niya is fuel pump. Di nagpa-prime. Kuhanin ko yung test light ko. Di ko nadala yung test light ko. Hirap nito. Balik-balik, layo. Kuhanin ko na lang din yung yung fuel pump kong extra. Daling ko na para sure ball na. Kung fuel pump man yung issue, palitan ko yung fuel pump niya, 'di ba? Para makauwi na tong tropa taga Quezon City. Let's go. Wala lang kuryente. Patayin mo na doon. Oh. Yun, may negative. Yun, umandar yung pump mo, Dol. Narinig mo? Oo. Ignition. Umandar. Wait lang. May wire na ako nilagay dito. Papuntang fuel pump. Papunta dyan sa likod. Ayan. So ano lang yan, temporary yan lang. Fix lang sa issue ni Idol. Kasi walang kuryente yung fuel pump niya kaya hindi umandar. Nagano lang ako ng wire dito. Papunta sa likod. So ang kailangan nyo i-check yung socket dun sa ilalim. So usually dyan, naglulus yung socket dyan banda yun. Sa taas pa ata ng konti or dito sa side. Basta i-check mo na lang, Dol. Pa-check mo na lang. Temporary lang yan pero pwede yan. Siyempre kailangan kong balikan yung fuel rail kasi baka tumatagas. Walang tagas. Hey, start mo. Pang samantala. Start. Okay na, bossing. Okay, test drive. Kumusta, Idol? Salamat, boss. Okay na? Okay na, boss. Ayan, tapos kami 11 p.m. So 9 p.m. ko siya pinuntahan. At least na-fix na yung issue niya. Temporary lang, diba? So hinintay ko siya dito sa Shell para lagyan siya ng sticker. Sinundo lang niya yung girlfriend niya. O nga pala, nakakatuwa tong si Idol eh. Gusto niyang i-full tank yung sasakyan ko kaso hindi ako pumayag. Pero ayun, mapilit siya. Pinagas pa rin niya ako ng 500. Sa totoo lang, di naman ako nagpapalabor. Tulong lang yung akin. Kasi di naman ako mekaniko talaga. Ngayon, kung gusto niyo ako ilibre, pagkain na lang. Food is life. Salamat, boss. Ingat. Sige po. Bye-bye. Ayun, kinabukasan pinabalik ko pala siya. Kasi today daw siya uuwi ng QC at mag-a-add ako ng extra precaution dun sa temporary fix namin. Lalagyan ko lang siya ng 15 ampere na fuse. Para kahit pa paano, safe pa rin yung ginawa namin. Ayan. Punta doon. Ayan. So, ibig sabihin yan, Dol, may number, no? Ang ibig sabihin yan, itong linya na to, tsaka yung binuksan ko doon, is isa. Ginawa ko tong test na to para mapakita sa kanya na doon pa lang sa unahan wala na siyang kuryente. Last update niya sa akin, safe naman daw siya nakauwi ng QC. Sa mga expert dyan, palagay nyo ano pa yung dapat namin ginawa at kung may dapat kaming hindi ginawa, please comment down below. So isingit ko na din tong ibang video na nagpatulong din sa amin. Itong si Idol from Kapastar lang. Humiram siya ng box sa akin para ma-check kung may check engine ba talaga yung sasakyan niya or yung ECU lang. Ayun, na-confirm naman namin na walang check engine sa box ko pero sa box niya meron.
And since nandito na din siya, so chinek na din namin yung idle issue niya. Sobrang taas ng RPM niya. 1.8 to 2,000 ng RPM niya. Kahit mainit na yung sasakyan. Then ito yung idle niya. Start tayo na, Dol. Ayan, 7 PM ng gabi, nagbabiyahe kami papunta kay MJ para mahiram yung throttle body na pang-test namin. Pinahiram ko muna kasi si MJ kasi wala pa siyang throttle body na pampalit. Manghihiram na naman! Sa huling pagkakataon. Oo. Sobrang taas ng idle. Ayan. Diba, ang taas. Dinig na dinig. EG Hatch na B-Series. Gastos sa gasolina niyan. Amoy na amoy. So tingin ko kasi same issue ito nung kay MJ na mataas yung idle kahit mainit na yung sasakyan. And kung mapapansin nyo dito may FITB pa tong throttle body niya. Pag mataas yung idle, meaning yan may vacuum leak. Ang expectation namin dito kapag in-start yung sasakyan, dapat mas mababa na yung idle niya. So ayun na nga, tama yung expectation namin na bumaba yung idle niya. Kaso naglalaro lang yung RPM niya kasi nga may issue yung box niya. At least confirm na yung TB niya ang may issue. Tingin ko yung FITB pa rin to. Hindi nagsasara yung FITB niya kahit mainit na yung sasakyan. In the end of the day, di naman namin na-fix yung issue. Inalam lang namin kung ano yung cause ng issue. Another day, another Civic na naman. Akala ko nung una, ang issue lang ni Idol is yung idle niya kapag naka-aircon. May something tong sasakyan niya kasi kapag mainit na yung sasakyan niya and naka-aircon, mamamatay yung sasakyan. Pero kapag naka-off yung aircon, hindi naman namamatay yung sasakyan. Unang ginawa namin is pinalitan muna namin yung ICB niya gamit yung ICB ko. Mas naging smooth yung idle niya kaso ang diferensya, namamatay pa rin yung sasakyan kapag mainit na yung makina habang naka-aircon. Bomba. So ayun na nga, ang hirap ng walang videographer. Hindi ko na videohan kung ano yung nakita naming issue. So ikukwento ko na lang. Since alam ko ayos naman tong ICB ko and namamatayan lang siya kapag naka-aircon, suspetsa ko yung condenser niya is nag-overheat. Ang ginawa ko lang is binuhusan ng tubig yung condenser niya. Ayun, hindi na namatay yung sasakyan niya. So ayun, ang recommendation ko is pa-check muna niya sa nag-aircon. Baka madumi lang yung mga aircon component niya. Kadalasan ng mga natutulungan namin is hindi naman namin nasosolve yung issue. Pero at least nahanap namin yung cause ng issue. And pareho kaming matututo sa pagto-troubleshoot. At magkakaroon na siya ng idea kung anong kailangan niyang palitan. Katulad yan, yung unang mga recommendation daw sa kanya is palit IACB. Ang mahal pa naman ng IACB. And I think that's it for today. Follow for more.